Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, isa sa mga madalas na kasalanan o pagkakamali na ating ginagawa sa ating buhay araw-araw ay ang hindi pagiging totoo, ang pagsisinungaling, ang pagbabalat kayo. Sa madaling sabi, madalas tayo'y plastic. Pero wala naman tayong maitatago sa Diyos. Dahil ang Diyos alam niya kung ano ang nasa isip at puso ng bawat isa sa atin. Nahihiyaman tayo dahil marami tayong pagkakamali. Pero kung magiging totoo lang tayo sa Diyos at hahayaan natin ang Panginoon na pumasok at manahan sa ating isip at puso, diyan niya tayo matutulungan magbago. Kaya naman sa banal na misang ito, buksan natin ulit ang ating mga isip at puso sa Kanya para tulungan tayo sa buhay ng pagpapakabanal. Tulungan tayong maging mas malapit sa Kanya para mabago niya tayo. Hindi lang sa mukha niya, kundi sa wangis niya. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naging totoo sa Kanya, sa mga pagkakataon na hindi tayo naging totoo sa kung sino ba dapat talaga tayo. Mga nilalang na dapat tunay na nagmamahal. Hilingin natin muli ang awa ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan. At ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan nang nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon.
Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng hindi kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niya ito sa akin. Nagpagal ako ng mahigit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang yon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabaong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawaing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinupunasan niya ang mga ito sa kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa kanyang sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa naman ay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon,
Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kakaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi ng babae, pinatawad na ang iyong kasalanan. Ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dito po sa parokya, kapag ako po ay nagmimisa, madalas meron pong isang aso na pumapasok. At pag ako po ay nag-homily na, itong aso ay hihiga na dito sa harap. Sabi po ng ibang parishioner, Father, bakit hindi niyo po bulyawan yung aso? Bakit hindi niyo po paalisin? Nakakahiya po sa ibang bisita, sa mga ibang followers at nagsisimba. Ang baho-baho po nung aso. Nakakadistract po yung aso. Ang sagot ko naman po, alam nyo, mas gusto ko na yung aso sa simbahan kesa sa taong napipilitang magdasal at magsimba, kesa sa tao na pumapasok sa loob ng simbahan at nakikipagplastikan lang. Amen? May kamukha pong turo si San Agustin tungkol dito. Sabi po ni San Agustin, napakaganda. Mas gusto pang pinakikinggan ng Diyos ang tahol ng aso kesa sa dasal ng isang tao na kung saan hindi niya nararamdaman yung kanyang ginagawa, yung kanyang pananalangin, yung kanyang pagsamba sa Diyos. God would rather listen to the barking of a dog rather than the automatic and the heartless prayer of a person. Ano pong ibig sabihin nito? Mas ikinatutuwa ng Diyos ang pagtahol ng aso dahil at least dun sa kanyang pagtahol, yun yung totoo. Yun yung kanyang kalikasan, yun yung kanyang nararamdaman. Yun lang ang kaya niyang ipakita sa Diyos. Pero naiinis ang Diyos kapag ang nagdarasal ay wala sa kanyang puso. Pag ang isang taong nananalangin ay wala naman talaga sa kanyang loob. Hindi po ba madalas diyan din nagagalit si Jesus sa mga Pariseo dahil ang kanilang pagsamba ay pagpapakitang tao lang. Wala naman po tayong maitatago sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay isang Diyos na nakakabasa ng isip at ng puso. Yan po ang ating narinig sa nabasang Ebanghelyo. We have a God who knows and who can read the minds and the hearts of men. Ito pong Pariseo na binanggit sa Ebanghelyo, ang pangalan po niya ay Simon. Huwag po kayong magkakamali. Baka malito kayo, kala nyo itong Simon na binabanggit sa ating nabasa ay si Simon Pedro. No. Itong Simon na tinawag ni Jesus ay isang Pariseo. Itong si Simon na Pariseo, inanyayahan daw ang ating Panginoon na pumasok sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Pero, imbis na maligaya niyang tinanggap ang ating Panginoon, kinutya pa niya si Jesus sa kanyang pagtanggap
dito sa makasalanan na babae. Nabasa ni Jesus kung ano ang tumatakbo sa isip nitong Pariseo. Nabasa ni Jesus kung ano ang laman ng puso nitong si Simon na Pariseo. Nilalait niya si Jesus. Dahil ang ating Panginoon, hinayaan daw niya na hawakan ang kanyang paa nitong babaeng makasalanan, pero nagsisisi siya dun sa kanyang mga pagkakamali sa buhay. Sabi ni Jesus, mas mabuti pa nga ang ginawa nitong babae kesa sa iyong pagtanggap sa akin. Dahil itong babae, kahit na makasalanan siya, hinugasan niya sa pamamagitan ng kanyang luha ang aking paa. Habang ikaw kahit tubig hindi mo ko binigyan. Itong babae, pinaghahalik ang aking paa. Habang ikaw, hindi mo man ako hinagkan, hindi mo man ako niyakap. Kumbaga, basta't na lang pinapasok si Jesus sa kanyang tahanan pero hindi man siya pinansin. Hindi po ba minsan, wala din tayong pagkakaiba dito sa Pariseo? Tinatanggap natin ang Diyos sa ating buhay. Sinasabi natin na tayo ay sumasampalataya at nananalig sa Kanya. Pero madalas, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi man natin siya pinapansin. Malapit nga tayo sa Diyos. Pero minsan, malayo naman ang ating mga puso at isip sa Kanya. Pumapasok tayo madalas sa bahay ng Diyos. Pero hindi naman natin ginagawang bahay ng Diyos ang ating mga puso at isipan. Naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo, pero hindi naman tayo nagiging totoo sa Kanya. Totoo naman po, nagkakamali tayo. Totoo naman po, nagkakasala tayo. Totoo naman po, hindi natin ginagawa ang kagustuhan ng Diyos araw-araw. Pero ang tanging nais lang ng Diyos ay ang palagi tayong makiugnay sa Kanya. Sa gitna ng ating mga pagkukulang, nais pa rin ng Diyos na buksan natin ang ating isip at puso sa Kanya. Meron po ako napanood na isang interview tungkol po sa isang atheist o non-believer. Kinakwento po nitong taong ito kung paano daw siya nakonverte, nagbago, at nahikayat na maging Katoliko. Pag nakita niyo po ang itsura nitong atheist o non-believer, halagang itsura pong napariwara siya. Dahil puno po siya ng piercing, no? At puno po siya ng tattoo sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang leeg. Sabi po niya, nung minsan daw po, na-curious lang siya, nagtataka lang siya, dahil naglalakad po siya, napadaan siya sa isang simbahan, at natanong lang niya, ano kayang ginagawa ng mga Katoliko dito sa simbahan? Kaya biglang pumasok po siya dito sa simbahan. At pagkapasok niya, nakita po niya napakaraming tao, ito daw pong mga babae, nakabelo, na-intimidate daw po siya, bigla siya natakot. Pero dahil nandun na rin po siya, anong ginawa nitong tao? Umupo daw siya doon sa pinakamalayo, doon sa altar, doon sa pinakasulok na sulok. At pag upo po niya, sabi niya, o ano ngayon? Wala naman daw po nagturo sa kanya kung paano magdasal, manalangin. Habang nagmamasid daw po siya, bigla napatingin daw siya sa gitna, dun sa krus ng ating Panginoon. At nung pagkakita niya sa krus ng ating Panginoon, hindi ba daw po niya maintindihan o mawari? Biglang nakaramdam daw siya ng pagmamahal sa kanyang kalooban. And it was his first time to feel that. Dahil po, dun sa kakaibang naramdaman niya, bigla daw pong tumulo yung kanyang mga luha. Dahil po, buong buhay niya, wala daw po siyang nararamdaman na nagmamahal sa kanya, tumanggap sa kanya. First time daw po na naramdaman niya na parang merong papahalaga sa kanya. Kaya mag-umpisa daw po doon sa karanasan na yon. Araw-araw na daw siya na pumapasok sa simbahan. Araw-araw daw po siyang nagsisimba. Mag-umpisa po noon, sinubukan po niya kung paano magdasal at panalangin. Tingnan niyo po yon mga kapatid. Yung kanyang pagpasok sa simbahan ay umpisa lang.
Pero paano naging makabuluhan yung kanyang paglapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng paglapit ng kanyang isip at puso sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Hindi naman po lahat na pumapasok sa simbahan ay nagpapapasok ng Diyos sa kanilang mga kalooban. Not everybody who enters God's house allow God to enter their hearts. Yes, to enter the church is important. But you know what? What is most important? It is allowing God to make our hearts to become His church. It is to make our hearts, our minds, to become God's house. Mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito na sana palagi tayong maging totoo sa Diyos. Dahil tandaan niyo po ito, kapag totoo ka sa iyong pananalangin, ang tawag diyan pagsamba. Kapag totoo ka sa harap ng mga kamukhamong nananampalataya at nananalig, ang tawag po diyan ay pagpapahayag. Kapag totoo ka sa harap ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ang tawag po diyan ay pagsasaksi. Remember that, my dear friends, that when you are true in your prayers, that is called worship. When you become true with other believers, that is called testimony. When you become true in front of people who do not believe in God, that is called a witnessing. Kaya pag walang katotohanan sa iyong buhay, unang-una, hindi ka nakakapagdasal ng totoo. Nagbabalat kayo ka lang. Kapag walang katotohanan sa iyong buhay, sa harap ng ibang tao, ikaw ay nagsisinungaling. Kapag hindi ka nagiging totoo sa harapan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pinapatunayan mo lang ang kanilang punto na talagang walang Diyos at ang ginagawa lang natin ay palabas lang. Mga kapatid, ganyan po kahalaga ang pagiging totoo sa Diyos at sa iba, araw-araw. Naway ang ating pagiging totoo at tunay ang maglapit pa sa atin sa Diyos. Ang Panginoon, pinagmumulan ng lahat ng grasya at ng pagpapala. Huwag po kayong matakot na maging totoo sa harap ng Panginoon. Dahil pag ikaw ay totoo sa Kanya, tutulungan Kanya na magbago. Sa pamamagitan lang na pagiging totoo sa Panginoon, doon ka lang niya mababasbasan ng sobra-sobra. Amen. Sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama, nagpapakita ng pagmamahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa lahat ng makasalanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway ipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging mainahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag nating silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin sa Kanya ang ating mga personal na pangangailangan. Lubhang mahabaging Ama, tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmamahal sa amin at inalay ang kanyang sarili para sa amin. Siyang nagpapatawad na tagapagligtas sa nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihahanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibunubuhos para sa inyo at para sa lahat. Ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa biging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May napakaganda pong kahulugan ng panalangin na isinulat at binigay ng namayapang Heswita, si Father Thomas Green. Sabi niya, that prayer is the opening of one's mind and heart to God. Napakaganda po, no? Ang pananalangin, pagdarasal at pagsamba sa Diyos ay hindi lang pagbubukas ng ating mga bibig, kundi pagbubukas ng ating mga isip at puso sa Diyos. Mga kapatid, kung gusto niyo pong maranasan yung pagmamahal ng Diyos, kung gusto niyong maranasan ang kanyang pagpapala at bendisyon, kahit na tayo ay nahihiya dahil sa ating mga pagkakamali, dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating mga kasalanan, palagi nating buksan ang ating mga isip at puso sa Kanya, maging totoo tayo sa Kanya. Huwag lang natin sabihin kung ano ang ating mga problema. Pakita mo lahat kung anong iyong pinagdadaanan. Nahihirapan ka man sa iyong sakit, malapit ka ng sumuko, nawawalan ka ng pag-asa, nalulungkot ka, pati din ang iyong mga tuwa, pati din ang iyong mga tagumpay, ang iyong galak. Kahit na wala kang naiisip, kahit na mga normal mong ginagawa, sabihin mo sa Diyos, buksan mo sa Diyos, kinatutuwa niya yan. At tingnan mo kung ano ang magiging epekto sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng malaking pagbabago. Kaya nga po, sa maghapon na ito, bigyan niyo po ang iyong sarili ng pagkakataon na buksan ang iyong isip at puso sa Diyos. Kahit na ano, sabihin niyo sa Diyos. Makikita niyo na makakaranas kayo ng kapayapaan at ng tuwa galing sa Kanya. Kinatutuwa ng Diyos
ay hindi yung kung ano yung ginagawa natin. Ang kinatutuwa ng Diyos ay yung ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Aanuhin ng Diyos ang ating pagsisimba, ang ating pagrorosaryo, ang ating pagnonobena, kung malayo naman ang ating puso at isip sa Kanya. Naway sa ating pagpasok sa loob ng simbahan, maging tahanan din ng Diyos ang ating mga isip at puso para sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.